Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1471. Tama ka. Kahit na ang kabilang partido ay maaaring magseselos na mayroon ka nito, maaaring mas matakot sila sa iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban. Bukod doon, ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban ay dapat na napakalakas pagkatapos mong masira. Sa tingin ko ang ilan sa mga master na iyon sa peak stage ng True God Realm ay hindi makakalaban sa iyo. Tumanggo rin si Helena pagkatapos niyang marinig ito. Nasaksihan nila ang kapangyarihang panlaban ni Jack na personal na pinapatay ang iba sa ibang kaharian ay tila posible para kay Jack na gawin. Tiyak na, ang kanilang paglalakbay ay ganap na maayos. Kinaumagahan, nakita ni Jack at ng iba pa ang tuktok ng bundok kung saan matatagpuan ang sekta ng Cloud Sky Sect. Goodness, Master White, long time no see. Sa di kalayuan, lumipad papalapit sa kanila ang isa pang lumilipad na espada nang batiin nila si Nash. Natuwa si Nash nang mapagtanto niya na ito ang lumilipad na espada ng kanilang kalyadong first class na pamilya, ang pamilyang Tudor. Iminuwestre niya ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay at sumagot, haha. Matagal na, Master Karima. Hindi ba masyadong kakaunti sa inyo? 3 tao lang ang pinadala ng pamilyang puti. Komento ng masiglang Karima nang makita niyang 3 master lamang mula sa pamilyang puti ang naruroon. Kung ikukumpara sa mahigit 20 katao mula sa kanilang panig, kitang-kita na napakakaunting tao mula sa pamilyang puti. Bueno, ano ang dapat gawin? Wala kaming kasing daming tao tulad ng iyong pamilya, lalo na ang mga nasa Demigod Realm. Baka mapunta tayo sa 7 mapanganib na lugar pagkatapos ng ilang oras. Hiniling ko sa kanila na sanayin ang kanilang sarili para sa kanilang sariling kaligtasan, na may pag-asa na maaari nilang pagbutihin ang kanilang lakas. Sagot ni Nash, Kuya Jack, lumipad si Rufus mula sa lumilipad nilang espada at tumayo sa harap ni Jack bago masayang nagsalita. Kuya, nag-e-enjoy ka talaga, at naiinggit ako sayo. May kasama kang 2 dilag kahit na casual lang ang ginagawa mo. Natarante sa komento ni Rufus, namula siya habang umuubo ng tuyo ng 2 beses. Ahem. Nagkataon lang na naglalakbay din sila dito. Nang mapansin niya ang magandang relasyon sa pagitan ng kanyang anak at ni Jack, lumingon si Karima kay Nash at ngumiti, Master White, kailangan kong pasalamatan ang iyong anak para sa nakaraang kompetisyon. Kung hindi dahil sa kanya, namatay din ang anak ko sa loob. Ang lakas talaga ni Jack ang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon. Sinabi sa akin ng anak kong si Rufus ang lahat ng kanyang ginawa. Haha. Magkakilala tayong lahat at dapat tayong magtulungan. Wala lang. Masayang sabi ni Nash. Nandito rin kayo. Nagkataon lang. Sa sandaling ito, ang mga miyembro ng pamilyang Hunt ay lumipad patungo sa kanila gamit ang isang lumilipad na espada mula sa kabilang direksyon. Saglit na naglaho ang mga ekspresyon ni Nash at Karima nang mapansin nilang si Jared Hunt iyon mula sa pamilyang Hunt, ngunit naalala nila ang kanilang mga sarili at magalang na iminuwestra ang kanilang mga kamay upang batiin siya. Ginawa ni Jared ang kanyang flying sword para lumipad sa tabi ng flying sword ng White family. Hindi niya maiwasang mapatingin sa lumilipad na espada sa ilalim ng paa ni Jack at kumunat ang noo. Young brother Jack, ang lumilipad na espada na ito ay tila isang napakahusay na espiritual na kasangkapan. Tama ba ako? Oo, Master Hunt. Ang lumilipad na espada kong ito ay isang ultimate grade na espiritual na kasangkapan, at nagkataon na nahanap ko ito sa aking paglalakbay, sagot ni Jack habang iminuwestra ang kanyang mga kamay. Nako, napakaswerte mo na nakakuha ng ganoong bagay. Napangiti si Jared, ngunit nadagdagan ang kanyang hinala sa kapwa niyang anak na pinatay ni Jack at Helena na nagtutulungan. Kung tutuusin, hindi niya akalain na maglalabas si Jack ng ganoong bagay. Ang item na ito ay nakapagpataas ng lakas ng pakikipaglaban ng isang tao. Kabanata 1472. Dahil malaya siya, malalim ang iniisip ni Jared nitong mga nakaraang araw. Hindi marami ang nasa kategoryang iyon na maaaring pumatay sa kanyang mga anak, lalo na sa kanyang panganay na anak na si Cloud Hunt. Noong una, naniniwala siya na sina Helena at Jack ang magkasama, ngunit alam niya na kahit na si Helena ay may parehong husay sa pakikipaglaban gaya ng kanyang panganay na anak, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay tiyak na hindi hihigit sa kanyang panganay na anak. Kasabay ng pagiging mahina ni Jack sa pakikipaglaban, hindi malaki ang posibilidad na matalo nila ang kanyang mga anak. Ang pag-aalinlangan sa kanya ay muling lumitaw at lumaki lamang, gayunpaman, nang mapansin niya ang espiritual na kasangkapan ni Jack. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga anak na lalaki ay hindi nasaktan ng anumang iba pang mga kababalaghan mula sa ibang mga pamilya.
Hindi sila maglalakas loob na patayin ang kanyang mga anak kahit na may nangyaring away sa loob. Si Jack at Helena naman ay nagkaroon ng alitan laban kay Chet bago magsimula ang kompetisyon. Matapos nilang makapasok sa lugar, malamang ay nagtulungan silang patayin si Chet habang si Cloud naman ay napatay na posibleng dahil sa kawalang ingat nito sa paghihiganti sa kanyang kapatid. Posible rin na may iba pang masasamang aksyon sina Jack at Helena. Siyempre, ang mga ito ay kanyang mga hinala lamang. Bukod pa riyan, wala siyang dahilan para kumilos kahit may patunay siya na si Jack na ang pumatay. Pinag-isipan niya ito at sinabi kay Nash, Master White, ang nobya ng kasal na ito ay ang iyong dating asawa. Any thoughts about this? Marami sa mga matatanda at iba pang miyembro ng pamilya Hunt ang may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha pagkatapos nilang marinig ang kanyang sinabi. Kung tutuusin, ang gayong bagay ay walang alinlangan na isang nakakahiyang pangyayari. Gayunpaman, alam din nilang walang choice si Nash kundi ang dumalo sa kasalang ito dahil siya ang amo ng pamilya ng puti. Ang nag-imbite sa kanila ay ang Pavilion Master ng 4 na sinaunang sekta, at ang hindi pagdalo sa kasal pagkatapos may padala ang mga imbitasyon ay nangangahulugan ng hindi paggalang sa kanya. Haha, anong klaseng pag-iisip ang maaari kong isipin? Hindi na ako kasal kay Lily ngayon, at baka magkaaway tayo, kaya kung sino man ang mapapangasawa niya ay walang kinalaman sa akin. Mapait na ngumiti si Nash at nagpatuloy sa pagsasabi kay Karima, sa kabaligtaran, alam din ni Master Hunt na ang Four Ancient Clans ay hindi kailanman nakialam sa mga gawain ng ating pamilya. Kung nais ni Lily na samantalahin ang sinaunang angkan upang labanan ang pamilyang puti, umaasa ako na ang lahat mula sa mga nakatagong pamilya ay hahatulan ng isang boses ang gayong pagkilos. Ang Panginoon ng pamilya ng pamilyang Tudor, si Karima Tudor, ay sumang-ayon kay Nash habang nagsasalita siya, oo, hindi natin sila mapapayagan na magtakda ng ganoong pamarisan. Kapag napuksa nila ang isa sa ating mga pamilya at walang sino man sa iba pang mga nakatagong pamilya ang humakbang o nagkakaisa ng sama-sama, parami ng parami ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Maaari pa nga tayong maging susunod na mga target. Tumango si Jared. Sumasang-ayon ako sa sinabi niyong dalawa, hindi natin dapat hayaan silang gumawa ng ganoong pamarisan. Nakakatakot kung may nangyaring ganoon. Anumang mga contradiction sa pagitan nating mga nakatagong pamilya ay kailangang ayusin sa loob, at kung ano ang mangyayari sa pagitan ng Four Ancient Clans ay dapat ayusin ng mag-isa. Kung plano ng Four Ancient Clans na kunin tayo, kailangan natin silang magkaisa at talunin. Talaga, nakaganang loob namin na marinig ito mula kay Master Hunt. Pagsang-ayon ni Karima. Kabanata 1473. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakumbaba si Jared, isang bihirang pangyayari talaga. Sinulyapan niya si Nash at sinabing, oh, ano ang ibig mong sabihin na naaliw ka nang marinig ito mula sa akin? Ang pamilyang White ay kapareho ng sa amin at sa iba pang mga pamilyang pang-unang klase, pareho kami ng posisyon at walang gaanong pagkakaiba sa aming katayuan, mataas man ito o mababa. Ang Hunts ay medyo mas malakas noon kumpara sa ibang mga pamilyang pang-unang klase, ngunit ito ay maaaring napakaganda ng pagbabago ng pamilyang White noong huli. Alam ni Nash na hindi sinasadya ng lalaking ito ang kanyang sinabi, kaya agad niyang ikinaway ang kanyang kamay at sumingit, hindi. Ang iyong pamilyang Hunt ay hindi madaling malalampasan. Ang iyong mana ay hindi natin maikukumpara. Kung tutuusin, ang iyong pamilya ng Hunt ay may napakatatag na mana. Pagkatapos ay tumingin si Nash sa harap at, sa pagtatangkang ibahin ang usapan, pagkatapos ay nagsalita, nandito na tayo. Ang Cloud Sky Sect ay may medyo malaking bahagi ng teritoryo. Napakaraming plaza at bundok sa paligid. Sok. Napakayaman din ng chi dito, at siguradong garantisado ang pagsasanay dito. Mas makapal ang chi kumpara sa kinalalagyan ng mga nakatagong pamilya natin. Sigurado yan. Ganito ang mundo. Malakas sila, at mayroong higit sa 100 mga master sa peak stage ng True God Realm. Mayroon din silang malaking bilang ng mga master sa panghuling at gitnang yugto ng True God Realm. Ang ating mga pamilya ay hindi basta-basta maihahambing sa mga sinaunang angkan na ito. Mapait na ngumiti si Jared bago niya sinulyapan si Nash at idinagdag, so, napipilitin kang pumunta dito kahit na ang taong pakakasalan sa Cloud Sky Sect's master ay iyong dating asawa, at nahihiya ka. Ano pa ba ang masasabi ko? Masusuklam ko lang ang sarili ko dahil hindi ako sapat. Isang awkward na ngiti lang ang naibigay ni Nash, lahat ay napatunayan ng lakas ng isang tao, kung tutuusin. Ang Four Ancient Clans ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng isang lihim na pamilya. Pinaandar ni Jared ang lumilipad niyang espada nang bigla siyang huminto. Nilinggan niya sina Nash at Karima na nakakunot ang noo sa mukha.
Nga pala, mga master ng pamilya, bigla kong naalala ang isang bagay na medyo nakakabahala. Nag-aalala, Master Hunt, ano ang kailangan mong ipag-alala? Tanong ng curious na si Karima pagkatapos niyang isipin iyon. Hindi mo ba naisip na napakabigla para pakasalan ni Lily si Master Kang? Kanina ko pa to pinag-iisipan, at hindi naman sila dapat magkakilala noon, di ba? Bakit bigla silang nag-anunsyo na ikakasal na sila? Siguradong may tinatago dito, tama ba? Nag-aalalang sabi ni Jared habang nakatingin sa malayo, ipinapalabas ang kanyang mga alalahanin. Bukod dyan, kung si Lily Lagorio ang magiging ikasyam na asawa, sasabihin ba niya kay Master Kang ang impormasyon tungkol sa Ultimate God Realm? Mukhang hindi iyon masyadong pabor sa atin. Nagpalitan ng tingin sina Nash at Karima nang biglang naging seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Kung tutuusin, ang lahat ay talagang biglang nangyari. Bukod doon, sa pagpapakasal ni Lily at Master Kang. Maaaring sabihin ng babae sa matandang lalaki ang tungkol sa Ultimate God Realm para palakasin pa ang Cloud Sky Sect. Saglit na natahimik si Nash bago niya sinabing, noon pa man ay nararamdaman ko na si Lily ay nagsasama-sama kay Master Kang dahil halatang naakit ng babae ang kabilang partido, hindi inaasahan na magtatagumpay. Ang pangunahing layunin niya ay mag-alsa laban sa pamilyang puti. Gayunpaman, nakalimutan ko ito. Maaaring sinabi ng babaeng ito sa matandang iyon ang tungkol sa pagpunta sa mga mapanganib na lugar, at tiyak na hindi iyon mabuti para sa atin. Buntong hininga. Wala na tayong magagawa dyan, bulong ni Karima na may mapait na ngiti. Napakaliit lang ng pagkakataon natin kung magsasalita siya tungkol dito, ngunit hindi natin alam kung sino ang unang makakalusot sa Ultimate God Realm. Kabanata 1474. Malinaw na naunawaan ng lahat sa kanilang mga puso na magkakaroon ng isang hindi maikakaila, malaking pagbabago sa sitwasyon kung ang lahat ay makakapag-alam kung paano makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos. Walang alinlangan, ang unang taong nakalusot sa sukdulang antas ng Diyos ay ang pinakamaswerte sa lahat. Halimbawa, madaling mapatay ng ilang elder ng isang random na pamilya na pumasok sa Ultimate God Realm ang kanilang family master at agawin ang family master position kung gusto nila. Sige, tara na. Nasa ganoon ding ulap si Jared, hindi nahuhulaan ang kanilang kinabukasan. With that, he waved his hand and everybody went flying towards the plaza in the center. Nakikita ng lahat mula sa malayo na ang plaza ay puno ng mga taong nakatayo, medyo siksikan ito. Iilan lamang tulad ng Tudors at Hunts ang nagdala ng halos 1 o 2 dosenang tao para dumalo sa kasal. Ang ilang pamilya ay nagdala pa ng ilang dosenang tao upang batiin ang master ng Cloud Sky Sect. Matapos iharap ang kanilang mga regalo, si Nash at ang iba pa ay naghanap ng mauupuan pansamantala. Dahil napakaraming tao at nagawa na ng mga nagpaparehistro ng mga regalo ang kanilang trabaho, ayaw niyang magmukhang masyadong halata dahil sapat na ang kanyang pagdalo. Maaari siyang umalis pagkatapos kumain. Naku, hindi siya nakapagtago dahil maraming miyembro ng ibang pamilya ang nakakita sa kanya. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang magbulungan, higit pa tungkol sa kanya at sa dating relasyon ni Lily. Hindi nagtagal, dumating ang master ng Divine King Sect kasama ang kanyang mga miyembro. Ang taong namamahala sa pagre-record ng mga regalo ay malakas na nag-anunsyo habang ginagawa ang kanyang pagpasok. Ang master ng Divine King Sect, Master Yates, ay kasama ng mga miyembro ng Divine King Sect upang magbigay galang. Nag-aalok siya ng 10 second grade intermediate pills at 50 second grade premium spirited grass. Iyan ang master ng Divine King Sect. Siya ay talagang hindi pangkaraniwan. Siya ay hindi maihahambing sa iba para sa pagkakaroon ng gayong espiritu sa kanyang katandaan. Ito ang unang pagkakataon para sa maraming matatanda ng iba pang mga pamilya na makita ang Panginoon ng Divine King Sect, at ang kanyang hitsura ay muling nagdulot ng kaguluhan. Haha, maligayang pagdating, maligayang pagdating. Ang hitsura ni Master Yate ay tunay na nagbigay liwanag sa ating Cloud Sky Sect. Si Joel, na sa una ay nakikipag-usap sa Master ng Soaring Eagle Sect, ay masayang pumunta sa kanya kasama ang kanyang mga asawa sa kanyang pagdating. Haha. Master Kang, masyado kang mahinhin. Hindi kami nag-uusap ng ganito sa pagitan namin. Ngumiti si Master Yates at tumingin kay Lily bago nagsalita, ito na siguro ang ikasyam na ginang, oo. Talagang may magandang mata si Master Kang. Walang duda na siya ay isang napakagandang babae. Malinaw na ayaw ilantad ni Master Yates na hinanap siya ni Lily sa una at sinabihan siya ng balita tungkol sa Ultimate God Realm, kaya sinadya niyang magpanggap na unang beses pa lang niyang nakilala si Lily habang nag-uusap. Lily rolled her eyes flirtatiously at him as chocolate spilled through her lips. Haha, oh, pakiusap, itigil mo na ang paghila sa aking paa, Master Yates. Talagang hindi ako kagandahan sa aking edad.
Na-inlove ako kay Master Kang sa unang tingin at, ayon, mabilis kaming nagtama. Pambihira, isa kang kahangahangang babae, nakangiting puri ni Master Yates. Habang may naisip siya, si Master Kang ay tumingin sa kaliwa at kanan. Nga pala, ngayon ko lang. Narinig na nandito rin ang Master ng White Family. Dahil doon, sinimulan ni Lily na aiskan ang karamihan ng mga dumalo. Sa kalaunan ay natuklasan niya na si Nash, Jack, at ang iba pa ay nakaupo sa isang sulok, nakikipag-chat kay Karima at sa iba pa. Kabanata 1475. Itinuro ni Lily ang isang direksyon at, bagamat galit sa loob, nakangiting nagsalita, "Honey, hindi ba sila nandoon?" Siguradong nahihiya ang lalaking iyon. Ngumiti si Master Kang bago siya bumaling sa mga miyembro ng Divine King Sect at sinabing, "Lahat, umupo o pumunta kung saan mo gusto." Magsisimula na ang hapunan sa ilang sandali. Naging abalang araw ito, at sana ay patawarin tayo ng lahat kung nagkaroon ng ilang mga isyo sa hospitality. "Haha, gawin mo ang iyong bagay, matandang nobyo." Tumawa si Master Yates bago ihatid ang kanyang mga tao sa isang tabi. Noon lamang pinangunahan ni Master Kang ang kanyang kumpanya patungo kay Nash. Naglalakad palapit sa kanya. Nagsimula si Master Kang habang nakangiti kay Nash, "Master White, hindi pa tayo nagkikita sa nakalipas na 7 o 8 taon, hindi ba?" "Talaga, Master Kang. Binabati kita." Nash gave a awkward smile as he gestures with his hands. Ang mga nakapaligid sa kanila ay dahan-dahang lumingon sa kanila, isa-isa, at ang kapaligiran ay naging solemn na noon. "Talaga." Hinailan ni Master Kang si Lily palapit sa kanya at niyakap ito sa bewang sa harap ni Nash bago ito nagsalita, "Nabalitaan ko na ang magandang babae na ito ay dati mong First Madam." "Sigh, bakit hindi ka marunong magmahal ng ganoong kagandahan?" "Haha, dahil hindi mo siya alam kung paano siya pahalagahan, gagawin ko ito para sa iyo mula ngayon." Natahimik si Jack na tumabi sa inasal ng matanda. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na magyabang sa kanyang ama at ilabas ang kanyang bibig para galitin siya. Gayunpaman, isa lamang siyang tagapagmana ng Family Master, at alam niyang wala siyang posisyon para magsalita. Ang tanging magagawa ni Jack, sa gayon, ay panoorin habang nakatingin siya sa kanyang ama. Galit na galit si Nash, bagamat napangiti siya nang sumagot siya, "Oo, oo, oo." "Muntik na akong patayin ng babaeng ito noon, palihim akong nilason, at hindi ko talaga kaya. Hindi ako nangangahas na pahalagahan siya." Huminto si Nash dito bago siya nagpatuloy sa pagsasalita, "Gayunpaman, naniniwala ako na si Master Kang ay hindi natatakot na malason o hindi. Kung tutusin, sino ang maglalakas loob na gumawa ng isang bagay na walang ingat sa iyong husay at posisyon sa pakikipaglaban? Tama ba ako?" Agad na napawi ang ngiti sa mukha ni Master Kang nang hindi sinasadyang kumunat ang mga sulok ng kanyang bibig. Pagkatapos ay tumalikod siya at tinanong si Lily, "Ikasyam na madam, hindi mo ako lalasunin, tama?" Sa totoo lang, medyo nag-aalala ako, marinig ang kanyang sinabi. Nagdilim din ang ekspresyon ng mukha ni Lily ngunit hindi nagtagal ay ngumiti siya, "Honey, paano ko magagawa iyon? Paano kita lasunin kung ganoon kaganda ang pakikitungo mo sa akin? Itong Nash White na ito ay hindi alam kung paano ako pahalagahan dati, at isa siyang malisyosong bastard, kaya naman nilason ko siya para patayin siya. Hindi ko lang inaasahan na ang kanyang anak ay may mahusay na kasanayan sa pagpapagamot." Nagnanga si Nash ng kanyang mga ngipin at hinigpitin ang kanyang mga kamao ngunit hindi naglakas loob na kumilos ng hindi makatwiran. Noon lang nagkunwaring galit si Master Kang habang nag-aalala, "Sigh. Honey, paano mo siya matatawag na bastard? Guest si Master White sa kasal natin. Paano mo masasabi ang ganyan sa bisita natin? Masyadong bastos. Kailangan mong maging mas aware sa pipiliin mong salita sa susunod, okay?" "Oo, oo, oo. Huwag kang mag-alala. Talagang papansinin ko ito sa susunod at hindi ko sasabihin ng diretso ang totoo." Dumating kaagad si Lily, bagamat nagsalita sa kakaibang tono. "Nga pala, Master White, nandito ka para batiin kami, tama ba?" Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumingin muli si Master Kang kay Nash sa sandaling ito. Tinitigan niya si Nash na parang gusto niyang ibalita. Nababae na niya si Lily at nasakop na niya ito. Siyempre naman, napangiti si Nash. "Wala akong kasama Lily, kaya nandito ako ngayon para batiin kayong dalawa. Dahil nandito ka para batiin kami, gusto kong makarinig ng mga salita ng pagpapala mula sa iyo." Nakangiting sabi ni Master Kang. Kabanata 1476. Pinahiya ni Master Kang si Nash ng mga sandaling iyon. Hindi lang niya pinarangalan si Nash at binaliwala ang nararamdaman ni Nash sa sandaling iyon, pero gusto pa niyang bigyan sila ni Nash ng mga words of blessings para sa kanilang pagsasama. Marami rin mula sa mga nakatagong pamilya ang nadama na si Master Kang ay tumawid sa kanyang mga hangganan.
Nakakahiya na kailangang dumalo si Nash sa kasal, pero sinadya pa nila itong ipahiya para makita ng lahat. Pagkatapos niyang pag-usapan ang kanyang mga salita, ngumiti si Nash at sinabing, kung gayon, hilingin kong maging masaya kayong dalawa. Mabuhay ng 100 taon at umunlad. Magkaroon ng anak sa lalong madaling panahon. Naalala tuloy ni Lily ang anak nang banggitin ni Nash ang pagkakaroon ng anak. Ilang beses na kumaibat ang mga sulok ng kanyang bibig, at medyo umasim ang kanyang ekspresyon dahil doon. Haha, ikasyam na madam, narinig mo ba iyon? Si Master White ay nagnanais na magkaroon tayo ng anak sa lalong madaling panahon. Well, I'd say we better work on that later on. Possible ba na magkaroon ako ng anak sa ganitong katandaan? Tumawa ng malakas si Master Kang pagkatapos niyang marinig ito, bagamat huminto siya sandali bago niya idinagdag, ako ay lubos na nasisiyahan sa iyong mga salita ng pagbati, Master White, ngunit dapat akong hindi sumasang-ayon sa iyo tungkol sa pamumuhay para sa 100 taong gulang. Paano kung makahanap ako ng paraan para makapasok sa Ultimate God Realm balang araw at maging master sa Ultimate God Realm? Magkakaroon ako ng mahabang buhay ng 200 taon pagkatapos. Marami rin ang nagtawanan pagkatapos nilang marinig ito. Si Trenton, na nasa gilid, ay ngumisi habang sumisigaw, haha. Master Kang, sigurado akong umaasa ka na magkakaroon ng iba pang lakas sa pakikipaglaban pagkatapos ng Ultimate God Realm. Baka may posibilidad na mabuhay ang mga tao ng 1,000 taon, hindi. Hindi ka ba mabubuhay ng 1,000 taon sa panahong iyon? 1,000 taon. Pabirong sabi ni Master Kang habang nakataas ang kilay. Tulad ng kasabihan, ang pagong ay nabubuhay ng 1,000 taon habang ang Phoenix ay nabubuhay ng 10,000 taon. Master Lagorio, hindi masyadong maganda ang pagsasabi ng ganyan, no? Haha. Kung talagang may ganitong husay sa pakikipaglaban, mas gugustuhin kong may tumawag sa akin na 1,000 taong gulang na pagong. Gaano kasarap mabuhay ng 1,000 taon? Iyan ay napakalakas. Nagsimulang tumawa si Trenton. Pagkatapos ay lumingon si Master Kang sa mga tao at hinarap sila, sige, lahat ay maaaring tumingin at maglakad-lakad habang naghihintay ng ilang sandali, dahil may ilang mga pamilya na darating pa, ngunit ang pagdiriwang ay magsisimula kapag narito na ang lahat. Huwag maging mahiyain, ito ang aking kasal ngayon. Lahat ay dapat magtulungan sa kanilang sarili sa inumin at pagkain. Magsaya kayo, okay. Sa sandaling iyon, ang lalaking namamahala sa pagre-record ng mga regalo ay nag-anunsyo, narito ang guro ng Supreme Clarity Sect kasama ang Saint Maiden at mga elder upang batiin. Nang marinig iyon, pinangunahan ni Master Kang si Lily at ang iba pa para batiin sila. Pagkaalis nila, nakasimangot si Jack habang nagtanong, pare, sino ba talaga itong Saint Maiden mula sa Supreme Clarity Sect? Bakit kilala siya bilang Master of the Supreme Clarity Sect? Bakit kailangan nilang i-announce ang kanyang pangalan ng nakapag-iisa? Sumulyap si Nash sa gilid na iyon at nagpaliwanag, ang Supreme Clarity Sect ay iba sa 3 pang sinaunang sekta. Mahigit sa 70% ng kanilang mga disipulo ay mga babae, at wala silang gaanong lalaking disipulo. Kung tungkol naman sa Saint Maiden ng Supreme Clarity Sect, siya ang pinaka-talented sa kanilang sekta at siya ang susunod na pinuno ng sect na ang Saint Maiden ng Supreme Clarity Sect ay kailangang magsuot ng belo kapag siya ay lumabas, at walang sino man ang pinahihintulutang makita ang kanyang tunay na katangian ay dapat siyang maging dalisay at hindi magpakasal sa sino man. Paano ito posible? May ganoong panuntunan. Kabanata 1477. Ang impormasyong sinabi ni Nash kay Jack ay ikinagulat ng huli habang sinulyapan niya ang Saint Maiden mula sa malayo. Naglabas siya ng sobrang misteryoso at sagradong pakiramdam habang nakatayo siya sa gitna ng karamihan. Nakasuot siya ng puting tul na damit at puting belo na nakatikip sa ibabang bahagi ng kanyang mukha. Ang kanyang puting damit ay nagbigay sa mga tao ng sobrang dalisay na pakiramdam. Bagamat tanging ang kanyang matingkad, malalaking mata, noo, at mahaba at maitim na buhok lamang ang makikita, hindi kahabaan ang sabihing siya ay may kakaibang kagandahan. Sa kasamaang palad, walang sino man ang papayagang makakita ng tunay na hitsura ng gayong kagandahan, at hinding-hindi siya mag-aasawa sa buong buhay niya. Haha, ito na ang mga patakaran ng Supreme Clarity Sect mula pa noong una, natatawang paliwanag ni Nash kay Jack. Nga pala, may isang alamat na nagsasabing ang Supreme Clarity Sect ay nasa loob ng libu-libong taon, at ang parehong alamat ay nagsabi na ang tagapagtatag ng sinaunang clan na ito ay isang babae, isang may kahangahangang kagandahan, ngunit sinaktan siya ng isang lalaki. Noon ay gumawa siya ng ganoong panuntunan na ang bawat master sa hinaharap ay kailangang protektahan ang kanyang kabutihan. Makalipas ang ilang oras, umupo na ang lahat at nagsimulang kumain.
Matapos mag-alok ng toast si Master Kang sa lahat ng mga dumalo, hinayla siya ni Lily sa isang liblib na lugar na mag-isa. Si Master Kang, na humiwalay sa kanyang inumin, medyo umasim nang hilahin siya nito. Bakit mo ako hinayla papunta dito? Mahal, 3 tao lang mula sa pamilyang puti ang nandito, at ito ay isang once-in-a-lifetime na pagkakataon. Higit sa lahat, sila Nash, Jack, at Kenneth, 3 silang sinadya kong patayin. Hindi natin pwedeng pabayaan ang ganoong pagkakataon. Ang mga mata ni Lily ay kumikinang sa pananibik habang halos hindi niya mapigilan ang sarili na kumilos sa kanyang mga sinabi. Si Joel, gayunpaman, ay kumunat ang noo sa ideya. Mukhang hindi ito magandang ideya. Kung gusto nating kumilos, mas mabuti kung gawin natin ito sa 7 dangers. Tutal, ngayon ang araw ng kasal natin. Hindi ba't hindi masyadong mapalad na makaranas ng dugo ngayon? Ako, ang kanyang tugon ay naguguluhan kay Lily, at inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya. Ano ba ang hindi mapalad dito? Saglit na huminto si Lily bago siya nagpatuloy, isipin mo ang pagkakataon na mayroon tayo ngayon, isang tunay na once in a blue moon na pagkakataon. 3 lang sila, at hindi ito magiging sanhi ng malaking kaguluhan. Ang kailangan mo lang gawin ay magtipon ng isang grupo ng mga master at tambangan sila pauwi. Pumili ng isang lokasyon na medyo malayo sa ating sinaunang angkan, at tiyak na mas mababa ang kanilang tahanan, at tiyak na mas mababa ang lugar na ito sa kanilang tahanan, at sa oras na iyon, madali nang puksain ang mga ito. Ang ideya ay tila mapanganib pa rin kay Master Kang, kahit na siya ay tumahimik ng ilang sandali dito. Ngunit mayroon silang mataas na husay sa pakikipaglaban. Ipapaalam ba nila ito sa ibang mga panginoon ng pamilya kung sila ay nakatakas? Magiging mahirap iyon. Gayunpaman, hindi na nakapaghintay pa si Lily habang hinahamon niya, talagang single-minded ka. Magtatrabaho kung lahat sila ay magsusuot ng casual na damit sa halip na ang mga damit ng sinaunang angkan at hindi nagdadala ng token ng aming angkan. Bukod doon, namatay ang mga anak ni Master Hunt sa kompetisyon, at sigurado akong ang mga Hunt ay pinaghihinalaan ng pamilyang puti. How would Jack and the others dare to say na kami yon kapag may nangyaring ganito? Kung magpadala ka ng mas maraming tao at magbarikada sa lahat ng labasan, tiyak na gagana ito. Masyado ka talagang naiinip, sabi ni Master Kang habang nakangiti ng mapait. Sige, hayaan mo akong ayusin iyon ngayon din. Kabanata 1478. Pagkatapos ng piging, nagpaalam ang ilang pamilya kay Master Kang bago sila umalis. Pinangunahan din ni Nash sina Jack at Kenneth habang nagpaalam kay Master Kang bago nagsimulang maglakbay ang 3 pauwi, lumilipad gaya ng ginagawa nila. Kumunat ang noo ni Daniela nang makitang paalis na ang pamilyang puti. Bumaling kay Alejandro, na tumabi sa kanya, pagkatapos ay nabalisa siya, pare, talagang nag-aalala ako. Siguro kung si Jack at ang iba pa ay makakatagpo ng anumang panganib sa kanilang pag-uwi. Gustong-gusto ng mga Lagorios na patayin ang mga lalaki ng pamilyang puti, at ang pagpapakasal ni Lily sa matandang lalaking iyon na si Master Kang ay nagpaparamdam sa akin na may ibang tumatakbo sa likuran ng mga eksena. Tumango rin si Alejandro. Totoo iyon. Nagulat din ako nang matanggap ko ang imbitasyon. Sinong mag-aakalang ikakasal na si Lily kay Master Kang ngayon, at ang pivotal moment din. Posibleng gusto niya itong gamitin para mawala ang pamilyang White. Nadagdagan ng pag-aalala ni Daniela nang marinig ang sinabi ni Alejandro. Napangiti ng mapait si Alejandro nang makita kung paano sumimangot ang anak. Kailangan mong magsanay ng mabuti, ganito ang mundo. Walang maglalakas loob na mangbuli sa iyo kung malakas ka. Kung hindi, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pumatay ng langgam. Hindi ka bibigyan ng anumang pagkakataon na lumaban. Oo, ama, naiintindihan ko. Hindi ako magiging tamad sa hinaharap, wika ni Daniela, na nakangiti habang nakatingin sa iba pang mga kabelo. Let's go? Father, uuwi na rin tayo. Inilabas ni Jack at ng iba ang flying sword nang makalayo na sila sa Cloud Sky Sect. Pagkatapos ay pinalayas nila ang lumilipad na espada at dumiretso sa kinaroroonan ng tirahan ng pamilyang puti. Matatagpuan. I wonder if our journey will be smooth sailing, sabi ni Kenneth na may awkward ng ngiti pagkatapos nilang lumipad ng malayo. Masyado nang lumayo si Master Kang doon. Bagamat hindi kasing lakas ng 4 ancient clans ang mga nakatagong pamilya natin, ang White family ay isa pa ring first-class family. How dare he dishonor our family master? Pinahiya niya ang family master natin sa harap ng lahat. Ngumiti lang si Nash. Ayos lang. Masisisi lang natin ang pamilya natin na hindi sapat ang lakas. Magsasalita pa ba siya ng ganyan kung malakas kami kaya natatakot siya? Sumulyap siya kay Jack, na nasa tabi niya, at seryosong sinabi, "You're blessed with talent, Jack, but it's not as safe as it used to be. Possible na nasa hitless tayo ng Cloud Sky.
Bukod doon, tinatansya ko na baka makahanap talaga tayo ng mga paraan para makalusot sa Ultimate God Realm in the Seven Dangers, kaya kailangan mong makapasok sa totoong antas ng Diyos sa lalong madaling panahon. Master, hindi maganda ang mabilis na paglusob sa husay sa pakikipaglaban, sabi ng balisang Kenneth matapos marinig ang ideya ni Nash. Talagang talentado si Young Master Jack, ngunit katatapos lang niyang pumasok sa huling yugto ng antas ng tunay na Diyos. Ang kanyang kasalukuyang lakas sa pakikipaglaban ay lubos na sapat upang protektahan ang kanyang sarili. Bagamat hindi pa siya nakalaban ng sinumang tao sa peak stage ng True God Realm, hindi siya makukuha ng mga kaaway na kakapasok lang sa peak stage ng True God Realm, hindi. Huminto muna dito si Kenneth bago siya nagpatuloy, umaasa pa rin ako na masusuklian ni Young Master Jack ang kanyang husay sa pakikipaglaban, paisa-isa. Kabanata 1479. Noon lang nagsalita si Nash tungkol sa kanyang mga alalahanin ng walang magawa, paanong hindi ko ito maiintindihan. Siyempre umaasa akong makakalusot si Jack sa hakbang-hakbang, ngunit paano kung may unang makalusot sa Ultimate God Realm? Okay lang kung ang taong iyon ay isa sa ating alyansa, ngunit magiging impyerno kung sila ang kalaban natin, hindi na. Magbabago ang mga bagay tulad ng ngayon. Huwag kang mag-alala, Ama. Ang aking kaharian ay palaging matatag, at mayroon akong isang matibay na pundasyon. Kaya, hindi magkakaroon ng anumang malaking epekto kung susubukan kong makapasok sa pinakamataas na yugto ng realm ng tunay na Diyos ng mas maaga. Paniniguro ni Jack pagkatapos niyang pag-isipan ang sitwasyon. Huwag magmadali, dahil pasok pa tayo sa Seven Dangers. Sa tingin ko, pinakamabuting hayaan muna ang aking husay sa pakikipaglaban sa isang sandali bago ko subukang makalusot ng sabay-sabay, kung may pagkakataon sa hinaharap. Susubukan kong magtanim ng ilang second grade intermediate na table task sa loob ng 2 araw na ito para makita kung makakalusot ako at magiging isang intermediate na problema, at dalhin mo sila sa akin. Tumanggaw si Nash doon habang umamin, oo. Sinabi ko ang sinabi ko dahil natatakot ako na may biglang mangyari. Ang kasal ni Lily sa pagkakataong ito ay nagulat ako, kung tutuusin. Pinag-isipan ito ni Jack at sinabing, pare, baka sinabi na rin ni Lily sa 3 pang sinaunang angkan ang tungkol sa pinakamataas na antas ng Diyos. Sigurado akong sinabi niya sa Cloud Sky Sect, ngunit iniisip ko kung ang babaeng ito ay lihim na sasabihin sa iba pang 3 sinaunang angkan tungkol sa balita. Paano iyon posible? Hindi niya gagawin iyon maliban kung siya ay pipi. Ang ganoong pag-iisip ay tila imposible para kay Nash at Kenneth pagkatapos nilang pag-isipan ang posibilidad. Young Master Jack, malamang na-overthought ka. Sinabi ni Lily kay Master Kang dahil kasal na siya sa kanya at gusto niyang gamitin ito para sirain tayo. Kaya naman sinabi niya sa Cloud Sky Sect. Pero, medyo malamang na sinabi niya sa iba pang 3 pamilya, at ang ibig sabihin ay sinabi niya ang impormasyon sa pinakamalakas at pinakamakapangyarihang kalaban ng Cloud Sky Sect. Hindi nagtagal sinabi ni Kenneth nang may kumpiyansa. Kung tutuusin, kaming mga nakatagong pamilya ay hindi isang malaking banta sa Cloud Sky Sect, gayunpaman, ang 3 pang sinaunang angkan ay malaking banta sa kanila. Well, sana nag-o-overthink lang ako, sagot ni Jack na may pilit na ngiti. It just boggles me, paano nakilala ni Lily si Master Kang ng Cloud Sky Sect? Si Master Kang ay nasa mga sinaunang angkan, at medyo malayo ito sa pamilya ng Lagorio. Nagawa niyang makilala si Lily, ibig sabihin, hinanap ni Lily ang kanilang mga sinaunang angkan. Kung ganoon nga, paano makakasigurado si Lily na mahuhulog ito sa kanya? Si Lily ay isang hindi sinasadyang sitwasyon, at sigurado akong hindi pumunta si Lily sa Cloud Sky Sect, iniisip na pakasalan siya mula sa pagsisimula. Sinaman ang tingin ni Jack si Nash habang humihinga ng malalim. Ngayong nabanggit mo na ito, Jack, mukhang malamang iyon. Kung hindi, hindi sila magkakaugnay, at ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Oo, siguradong may iniisip si Lily na pumunta siya sa Cloud Sky Sect, at maaaring nagtanong pa siya, o naisip niya, kung paano nila maipaghiganti ang pamilya Lagorio. Kung tutuusin, paano makatitiyak si Lily na tutulungan siya ng kabilang partido? Gayunpaman, iniisip ko kung hinanap ni Lily ang kabilang partido para sa mga mapagkukunan ng pagtatanim. Maaaring nakikipagpalitan siya ng mga mapagkukunan ng balita. Lahat ng espekulasyon ni Jack ay may katuturan kay Kenneth habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sok! Ang babaeng ito ay talagang. Siya ay talagang kasuklam-suklam para sa pakikipagpalitan ng mga mapagkukunan ng paglilinang sa gayong mga balita. Kabanata 1480. Sa pag-iisip ng higit patungkol dito, ang nakasimangot na si Kenneth ay nagsalita, Young Master Jack, kahit na ganoon ang kaso, maaari lamang nating ipagpalagay na pumunta si Lily sa Cloud Sky Sect na may pag-asa na kikilos sila laban sa kanya.
Sigurado ako na ang una niyang layunin ay upang makakuha ng isang bagay mula sa kanila, ngunit si Master Kang ay nahulog sa kanya. Sandaling huminto si Kenneth bago siya nagpatuloy, gayunpaman, hindi ito nagpapahiwatig na pumunta siya sa ibang mga sinaunang angkan, tama ba? Akala ko rin sa simula. Gayunpaman, mas pinag-isipan ko ito, at ang ruta mula sa pamilyang Lagorio patungo sa Cloud Sky Sect ay nagpahiwatig na malagpasan niya ang Supreme Clarity Sect at ang Divine King Sect. Walang saysay kung hindi siya pupunta sa mga sinaunang angkan na mas malapit sa kanya. Dapat ay napunta siya kahit man lang sa Supreme Clarity Sect at Divine Kings. Nakarating din ako sa isang napakahalagang pag-iisip ngayon. Ang mga master at marami sa mga elder mula sa Supreme Clarity Sect at Soaring Eagle Sect ay nandoon sa piging, at ang mga nasa peak stage ng True God level ay nandoon din, tama. Samantala, hindi marami sa mga nasa peak stage ng totoong Diyos. Level mula sa Divine King Sect ang naroon, at tanging ang Master at ang Deputy Master lang ang naruroon. Bukod doon, higit sa kalahati ng mga dumating ay nasa huling yugto ng True God Realm. Ngumiti si Jack at gumawa ng panibagong pag-aakala, pag-isipan mo ito. Makatuwiran kung ang mga nasa huling yugto ng tunay na antas ng Diyos ay hindi dumalo dahil nangangailangan sila ng pagsasanay. Ang mga nasa peak na yugto ng antas ng tunay na Diyos ay hindi na makakasulong sa kanilang kahusayan sa pakikipaglaban, kaya bakit hindi sila dumalo sa kasal? Ang pag-alala ni Jack ay naging dahilan ng paghinga ng malalim ni Nash habang nagkomento, ang ibig mong sabihin ay kumilos na ang mga miyembro ng Divine King Sect. Na nagpadala sila ng mga master sa Seven Dangers. Tumango si Jack, tama, ang aming mga nakatagong pamilya ay may bahagyang mahina sa pangkalahatan at individual na lakas. Napagkasundoan namin noon na kailangan naming humanap ng oras para pag-usapan ang mga bagay-bagay, at iyon ang dahilan kung bakit hindi pa namin ipinapadala ang sinuman, ngunit ang isang sinaunang angkan tulad ng Divine King Sect ay hindi magiging kalmado kapag nakatanggap sila ng ganoong impormasyon. Magiging problema iyon. Magiging mahirap kung malalaman nila kung paano makapasok sa Ultimate God Realm bago ang lahat. Sa oras na iyon, ang Divine King Sect ay magkakaroon ng maraming master sa Ultimate God Realm, at ang iba pang tatlong sinaunang clan ay maaaring mahulog sa isang passive state dahil sila ay huli na. Ang ekspresyon ni Kenneth ay napalitan ng bahagyang pait. Dahil sa pag-iisip, nagngangalit siyang nagsalita kay Nash, Master, bakit hindi tayo tumigil sa paghihintay? Ano ang saysay ng talakayan? Pumunta na lang tayo sa Seven Dangers. Iilan lang tayo, at maghahanap na lang tayo ng hindi gaanong mapanganib na lugar na papasukan. Paano kung talagang may mga paraan para magsanay para sa Ultimate God Realm? We'd be one step ahead. Kumunat ang noo ni Nash, medyo nag-aalangan tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung gaano kalakas ang mga master sa Ultimate God Realm. Batay sa mga alamat, gayunpaman, tiniyak ng ganitong kaharian na ang ilang mga master sa peak stage ng True God Realm ay maaaring hindi matalo ang isang tao na nakamit lang ang Ultimate God Realm. Guru, paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? May posibilidad. Malamang na umalis ang mga mula sa pamilyang Hunt at iba pang mga sinaunang angkan, hindi. Muling kinumbinsi ni Kenneth si Nash habang sinusuri ang pag-aalinlangan. May mga pagkakataong ang pagtalikod ay magpapasya sa kapalaran ng pamilyang puti. Maingat na pinag-iisipan ni Nash ang sitwasyon, nagpasya si Nash, sa tingin ko ay dapat tayong maghintay. Kung tutuusin, hindi na natin kailangang maghintay pa. Lahat tayo ay gumawa ng kasunduan dati, at kung kumilos tayo bago ang ibang mga pamilya, maaari tayong magdulot ng galit sa publiko. Sige, ayos lang. Hindi rin naman magtatagal. Napabuntong hininga si Kenneth. Aaminin ko na medyo delikado kung papasok tayong mag-isa dahil maraming malalakas na halimaw sa loob. Nabalitaan ko na maraming halimaw na hayop ng True God Realm sa loob. Kaya naman walang pumasok sa lugar nang maghanap sila ng mga mahahalagang bagay. Tama, it's something good for everybody na pinagsama-samang pinasok ng mga tao mula sa ibang pamilya, di ba? Ngumiti ng mapait si Nash. Buntong hininga, huwag na lang. Kung nangyari ito sa ibang pagkakataon, ang mga tao mula sa ating pamilya ay maitataas ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kung ganoon, ang mga papasok ay may mas malaking pagkakataong mabuhay. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.